Alright, amen. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Amen. Ganyan din po sa ating mga bisita at kaibigan na nandito. Magandang hapon sa inyo. May request na mga kapatid, i-fill po muna natin lahat ng seats dito po sa front. Yan, dito may upuan pa sa likod po ni tatay. Pwede pa pong upo dyan. Then youth, as much as possible, wag po tayo dyan sa loob ng music room natin. Nang sa ganun ay monitor tayo ng mga team leaders natin kung tayo ba ay ready na sa ating afternoon service. And then sa mga ladies, pwede pa po tayo dito para po nakikita tayo ng mga youth na tayo po ay kabilang din sa gawain. Okay? Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Medyo ano pa po medyo wala po tayo sa Ayan, sige po. Ayan, kung nakikita po ninyo ngayon, nag-ikot po yung isa sa mga youth natin. Meron po tayong surrendering ng phone.
every worship service, afternoon and morning service, para po maiwasan yung distraction. Naka-mute ba yan or naka-vibrate? Ayan. Naka-mute. Yan, para hindi tayo di-distract. Okay? So sabi po ng Bible sa atin in Psalms chapter 100 verse 2, serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. O, tayo po ay nandito muli sa ating worship service this afternoon with gladness po. Dapat po masaya tayo, may kasiyahan sa ating mga puso at sa ating mga isipan, na sa ganun ay yung presence natin sa pag-aawitan ay ramdam. No, kasi kapag ikaw ay malungkot, ang inaawit mo na awitin ay pang malungkot. Pag malungkot ka, pag namatayan ka, pag nagpatugtog ka ng masaya sa namatayan ka, hindi mo ramdam. Diba? Yung kasiyahan ng kanta. Ngayon din, ganun din sa hapon, kapag tayo ay nasa worship service, dapat masaya ka. Masaya ka. Para yung message ng awitin natin ay naiintindihan natin. O, sabi nga sa isang kasabihan, yung awitin daw, may enjoy mo pag masaya ka. Pero maintindihan mo lang ang message kapag seryoso ka sa buhay mo. So, kaya kailangan seryosohin po natin yung oras na ito ngayong worship service. Nang sagot ay maintindihan po natin kung bakit tayo nandito. Amen po? Amen. Tayo po tayong lahat. Tayo po ay magsisimula sa panalangin. Yan. Tayo po tayong lahat. Pumunta po tayo sa mga pwesto natin. Sa pagsisimula po natin, iwasan na po natin yung maglakad-lakad. Ayan, magpatayo tayo. Kapag nakaupo na po tayo, mag-settle na lang po tayo. Bilang respect sa ating worship service this afternoon. Respect po yan sa ating Panginoon. Okay? Tayo po lahat ay pumikit at yumuko. Panalangin po tayo sa Panginoon ngayong hapon. Panginoon naming Diyos na dakila, maraming salamat po Ama sa hapon ito na kami po ay nandito upang makapaglingkod muli sa inyo. Magbigay kapurihan sa inyong pangalan, Panginoon. Dakila ka po namin, sinasamba at tinataas, Panginoon, sa hapong ito ng aming afternoon service, sa aming worship service, Panginoon. We pray, Lord, na patawarin niyo po ang bawat sa amin sa mga pagkakasalang nagawa namin, Ama. Ito man po ay aming mga naisip o nasabi o nagawang hindi tama, nakakasakit sa aming mga kapwa, Panginoon, na siyang naging dahilan upang malayo po ang inyong loob sa amin. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga bagay na ito, patawad po sa aming mga pagkakasala. Patuloy niyo po kaming linisin at pakalinisin ng inyong dugo, Panginoon, ng inyong banal na dugo sa hapong ito. Dalangin po namin naman ang pagpapasalamat na muli ay nakadako po kami dito mo. Muli ngayong hapon upang makapagpuri sa inyo, Panginoon, sa hapong ito. Dalangin namin naman, salamat po sa opportunity na kami dito muli na magkakasama, may kasiyahan at handa sa aming mga puso at isipan, Panginoon, na magbigay ng glory sa inyo sa hapong ito. I pray, Lord, na ikaw pong bahalang kumilos, gumabay sa worship service namin this afternoon. Alisin po ninyo ang lahat ng gawa ng kaaway mula sa paguluhan at ingay sa labas hanggang sa mga distraction dito sa loob. So, gamitin po ninyo ang inyong banal na Espiritu, Panginoon, ang inyong Holy Spirit, na siyang manguna, Panginoon, i-under ang gawa ng kaaway upang maging matagumpay po ang gawain namin ngayong hapon. Dalangin namin naman, ingatan po ninyo ang aming pastor ng kanyang misis sa pinuntahan po nila ngayong church. Gabayan niyo po sila at ingatan hanggang sa kanilang pag-uwi. Nawa ay maging pagpapala po sila sa mga kabataan, sa mga elders, sa mga member na pinuntahan nilang church ngayon under by Pastor Fertz. Nawa ay gawin niyo po silang blessing, salt, and life sa mga nasa paligid nila ngayon. Dalangin din namin naman na nawa ay maging matagumpay po ang gawain namin ito. Ikaw na po ang siyang bahalang kumilos at gumabay sa amin. Binabalik po namin na lahat ng kapunihan sa tamang pangalan ng Panginoon Jesus. Manatili po tayo sa ating pagkakatayo at kunin po natin yung ating mga Bible. Atin pong babasahin sa ating monitor aklat ng Joshua or Josue, kabanatang 1, talatang 8. Babasahin po natin sa Tagalog ang verse na ito habang itinataas po natin yung ating mga Bible. Bilang panunumpa ng aklat na ito ay isang salita na atin pong gagawing sandigan sa ating buhay. Amen po? Amen. Ang sabi po ng Joshua chapter number 1 verse 8, sabay-sabay po natin basahin. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag maihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ng iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen. Buksan po natin yung ating mga Bible in Isaiah. Isaiah chapter number 1,
Babasahin po natin magmula verse 21 up to verse number 31. Isaiah chapter number 1. Isaiah, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah. Ayan. Sa gitna po siya ng Song of Solomon at ng Jeremiah. Isaiah chapter number 1. Babasahin po natin magmula verse number 21 up to verse number 31. Salitan po ulit nating basahin. Mauna po ako. At susundan ninyo sa next verse. Pagdating po ng verse 31 ay sabay-sabay po nating basahin. Ang sabi po ng salita ng Diyos in verse number 21, how is the beautiful city become a harlot? It was full of judgment, righteousness dwells in it, but now murderers. Thy princes are rebellious, and companions of thieves. Everyone loveth gifts, and followeth after rewards. They judge not the fatherless, neither doth the cause of the widow come unto them. And I will turn my hand upon thee, and poorly purge away thy dross, and take away all thy sin. Zion shall be redeemed with judgment, and her converts with righteousness. For they shall be ashamed of the oaks which ye have desired, and ye shall be confounded for the gardens that ye have chosen. Amen. On verse number 31, sabay-sabay po natin basahin. And the strong shall be a stove, and the maker of it as a spark, and they shall both burn together, and none shall quench them. Amen. Manatili po tayo sa pagkakatayo. At ang sabi po sa atin ng Hebrews chapter 10 verse 25, huwag nating kalimutan o pababayaan ang ating pagtitipon, gaya ng ugali ng iba. Sa halip ay palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na habang nakikita ninyo na papalapit na ang araw. Amen. Tayo po ay magawitan sa Panginoon. Awitin po natin ang Jesus Saves in page number 8 sa ating pong hymnal books. Hymnal books page number 8. Awitin po natin ang Jesus Saves. Amen. Awitin po natin, Jesus Saves. We have heard the joyful song. Nasa monitor po, para sa mga walang hymnal books. On the first stanza now. Ready, sing. We have heard the joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around. Jesus saves, Jesus saves. Declare the news to every land. Climb the steeps and cross the ways. Onward is our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves again. From beyond the rolling tide, Jesus saves, Jesus saves. Now the sea is far and wide, Jesus saves, Jesus saves. Lands of the sea, echo back the ocean plains. Where shall King her jubilee? Jesus saves, Jesus saves. Third, sing above the palace ride. Jesus saves, Jesus saves. God is death and endless night. Jesus saves, Jesus saves. Sing softly through the gloom. When the heart for mercy clean. Sing in triumph o'er the tomb. Jesus saves, Jesus saves. At the last
us. With a mighty voice, Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free. Highest hills and deepest caves. This our song of victory. Amen. Jesus saves, Jesus saves. Amen. Isang ulitin ko po. The fight is on. Page number 220. Amen. The fight is on. Page number 220 po sa ating mga hymnal books. Ulitin po natin ang sabay-sabay. May kasiglahan. The fight is on. Yan. Ipakita natin yung memoryan na natin ngayon. Masigla na yan. Amen. Yung may lakas. The fight is on. The fight is on. Okay, on the first stanza now. Sing. The fight is on. The trumpet sound is bringing out the cry to wars. Discern the foreign near. The Lord of hosts is marching on to victory. The triumph of the Son of Man. The fight is on, all Christians on. And face to face is turned array. The armor gleaming and colors streaming. The right and wrong in each today. The fight is on, but we not there. He's strolling in his battle cry. If that before us, his banner o'er us, we'll sing the victory song at last. The fight is on, my rose is on the grave, and through the whole valleys, and victory will assure. Move up and on, the armor God has given you, and in his strength, endure. The fight is on, all Christians on, and face to face is array. The armor gleaming, and colors streaming, the right and wrong in each today. The fight is on, but we not fail. Strong in this battle class. If God before us, his banner o'er us, we'll sing the victory song at last. The Lord is pleased, he loves a certain victory. The law of promise, blessing is to shine. His glorious name, in heaven and shall honor be upon him great. And all the things of night, the fight is on Christians on. And grace to grace is turned away. When armor gleaming, and colors streaming, and right and wrong engaged today. The fight is on, but we not there. He's flying in his final plan. With God before us, his banner o'er us, we'll sing the victor's song at last. Amen, makakaupo na po tayong lahat. At i-welcome po natin, no, yung ating pong bisita ngayong hapon. Meron po tayong isang bisita na na-invite po ng ating pastor nung siya nagkakamali sa soul winning niya. Na-invite niya si Brother Prince. Alam po last name natin, Brad? M-A-R-A. Ayan. Tulad ako sa R. Prince Mara. Ayan, Mara. Prince Mara. Ayan, welcome po natin si Prince Mara. Pagkatayo, Brad. Yan po si Prince. Siya po ay 14 years old. Dati pong classmate, palakpakan po natin siya. Dati pong classmate yan ni Brother Jubel. Makakaupo ka na, Brad. Salamat sa sa willingness mo na sumama sa aming afternoon service at sa fellowship namin. Praise God sa buhay mo, Brad. At tayo po ngayon ay tumayo muli. Pinaupo ka lang kayo saglit. Kasi baka nangawit na yung tuhod ninyo. Tayo tayong lahat ulit. At tumayan natin si Brother
Prince. Join din si Tatay Dante na nakasama ulit natin ngayong afternoon service. Praise God. Salamat po. At po yung Panginoon. Kay Brother Kaide, Brother Paul, nakasama ulit natin ngayon. Tsaka yung mga dalawang matanda natin na invite ni Pastor. Pangalan nila ay Calvin at Sabrina. Ayan, 76 years old na po sila. Ay, ilan pa lang? 6 years old at 8 years old pa lang pala. Ayan, kamayan po natin sila, yung ating mga bisita. Tayo po tayong lahat. At kamayan natin ang bawat sa nagkasiyan sa Tagalog po ng I love the thrill. Okay? I love the thrill. On the English mo na po. Kantayin natin na sabay-sabay. Ready now? Sing. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God, wonderful people. Kamay po natin ang bawat isa. Ang puso ko'y masaya pag kasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Masaya pag kasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Kahit ng pagmasdan, makatanawin. Ang Diyos ang pinupuri natin, puso ko'y masaya pag kasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Amen. Once again. Ang puso ko'y masaya pag kasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Ang puso ko'y masaya pag kasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Kahit ang pagmasdan ang mga tanawin. Pag Diyos ang pinupuri natin, puso ko'y masaya pag kasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Nakawalan niyo ba yung lahat? Amen. Sino dyan yung nakita niyo yung inaantok? Meron bang inaantok? Yung nakasimangot? Yan. Si Amara. Si Amara. Pag malaki na yan, bawal na siya mag-ganyan. Ngayon, pwede pa siya. Yan. Tayo po ay magpapatuloy po sa ating worship service. Salamat po sa Panginoon na tayo po ay nandito muli upang papurihan po natin yung Panginoon sa gawain natin ngayon. At sana po ay yung attention po natin ay maibigay po natin ngayong afternoon service. Kasi kung natatandaan po ninyo, yung message po kanina, malaki po ang connection nila sa message natin mamaya. Mamaya makikita po natin ano po yung message ng Panginoon. At before that, makakagaling po muna tayo ng isang testimony po na manggagaling po sa iba. Taga-ibang bansa po siya. Invite po natin dito sa Philippines. She's from, what country are you again, my sister? India. She's from India. Let's welcome our sister from India, Sister Sam. Can you please, mag-English siya. Sis, pwede ka testimony. Hello, I'm under the water. Hello po sa inyo. Magandang hapon. Ako po si Sister Sam. Ayan, at ako po ay naligtas or na-save, na-share ng gospel noong May 25, 2022. Yan. So, ngayon ay 2 years na ako 2 years na po akong saved or simula nung ako'y naligtas, 2 years na po. And at the same day po, ayos naman ng mic. At the same day, ako po ay nabaptize by Pastor Chris. Ayan. Kawanto ko na lang po sa inyo yung aking, tawag doon, yung parang throughout, yung mga, yung mga pinagdaanan bilang isang Kristiyano. Sa una po, bilang isang Kristiyano, lahat natin masasabi na parang sa una masaya, ganyan. Sa una parang ang sarap mag-worship sa Panginoon. Kasi nalaman natin na
nalaman natin na tayo ay niligtas ng Panginoon, na someday kapag tayo ay namatay, tayo ay mapupunta sa langit. So, napaka parang pag sa umpisa nalaman mo yun, napaka-blessing. Hindi ko sinasabi na kapag tumagal ka na, hindi ka na excited mag-worship. Pero pag sa umpisa talaga, grabe yung excitement mo na kung totoo mong tinanggap yung Panginoon ng mga oras na iyon, grabe yung excitement mo na, ay, magpapabautismo ako kasi gusto kong sumunod sa Panginoon. Ayun yung mindset ko nun eh. Kaya nung at the same day, pumayag ako nun. Pero nung una, 50-50 po ako nun. 50-50 ako nun. Kasi, parang medyo napipilitan kay mama, gano'n, pero parang gusto ko rin. So, nagpa-rebaptize po ako. Para sure ko po yung baptism ko na ano talaga siya, na hindi lang po ako napilitan. Kasi yung baptism po, bawal po na napipilitan tayo. Di tayo magpapabaptize dahil sinabi lang ni pastor na gusto nating magpabaptize. Mag-baptize ka na anak, save ka na eh. Hindi po yung ganun. Out of own urge natin na dapat tayo ay magpabaptize. So, nagpa-rebaptize po ako ng sarili ko na pong will. Hindi na po sinabi ng ibang tao o hindi dahil sa napipilitan ako. Ayan. So, yung ma-share ko lang po sa inyo, nung unang Kristiyano pa lang ako, baby Christian. Sa ngayon, baby pa rin naman, medyo baby. Nung baby Christian pa lang, sabihin ko na madali lang yung mag-worship sa Panginoon, ganyan, kasi wala pang masyadong struggle. Pero habang tumatagal, nagkakaroon ng mga temptation, ganyan, habang tumatagal, nagkakaroon ng mga problems, pero dapat nagpapatuloy pa rin. Ayan. Yung good thing lang kapag ikaw ay Kristiyano o hindi Kristiyano, may problema tayong kinakaharap, di ba? Pero kapag Kristiyano ka, ang good thing, may kasama ka, which is ang Panginoon. Amen? So, ayun po yung matitestimony ko sa inyo na parang yung isa sa nangyari sa buhay ko. Kahit, sa dati kasi, sa dati ako, ngunit hindi ko po sure yung salvation ko. Nagsisimba po ako, pero hindi ko alam kung saan mapupunta o saan pagtutunguhan yung mga bagay na ginagawa ko. May mga ministry, kumakanta, sumasayaw, ganon, or nag-worship sa Panginoon, pero parang wala pong patutunguhan yung ginagawa ko. Ibig sabihin, parang wala lang, it's in vain. Ay parang, walang kwenta yung mga pinagagawa ko kasi hindi naman po ako saved eh. And at the same time, hindi po ako nabautismohan. So, yung ministry na ginagawa ko po doon, parang wala lang po talaga. Pero since ako po ay nasave sa tamang katuruan, alam ko na po na someday, yung mga ginagawa ko and yung mga pinagpapagalan ko po, ngayon ay may patutunguhan na. And, ayun, yung mga pagbabago po na nangyari sa akin ay marami kasi hindi naman po ako ganito dati. Syempre sa physical appearance, mix pa rin ako. Parang mas pinipili na yung modesty kesa sa magsuot ng maiksi. Hindi ko pa rin naiwasan magsuot ng maiksi, ganyan, kapag wala na talaga akong masuot. Pero, as long as kaya kong magsuot ng mahaba, ganyan, ini-encourage ko or pinipilit ko yung sarili ko na magsuot ng mga dapat suotin. And ayan, yung pinaka-struggle ko talaga na tamad po ako. Oo. Di ba, deadly sin po ba yung pagiging tamad? Di ba, deadly sin po yan. Ayan, kahit tanongin niyo po yung nanay ko, di ba tamad ako? Tamad po ako hanggang ngayon naman, medyo na lang. Pero binabawasan po. Tinatry yung sarili na, maging masipag. Hindi lamang po sa bahay, kundi sa gawain din po ng Panginoon. And kasi nung una pa lang, parang napipilitan sumama, ganyan, parang, yung hindi pa po sa iba, napipilitan lang, nung parang tinatamad pa. Pero habang tumatagal, naiintindihan ko po kung bakit po kailangan gawin yung mga bagay-bagay. At nagkakaroon na po ako ng sariling will na gawin yung mga ministry ng Panginoon. At hindi lang po yun sa simbahan, kundi ganun na rin po sa bahay. Nauumpisahan ko na po na hindi po maging patamad-tamad. Ayun, kapag inuutusan, minsan nagagabog pa rin. Ganon. Pero, na po siya, parang kumikilos na po yung Holy Spirit na dapat, sumunod na lang, wag na po tayong umangal. Ayun, kaya, mapakinggan mo to. Pag ginawa ko to, ako na po yung pagalitan niyo. Tapos, ayun po talaga,
yung mga bagay na ginagawa ko ngayon is natutulungan na po ako ng Panginoon. Hindi po kagaya dati. So, ayun lang po talaga yung pinaka-main thing na nagbago sa akin simula nung naging Kristiyano po ako. Amen. Praise God. Salamat, Sister Sam, sa iyong testimony. Yan yung testimony ng renewed Christian, renewed person na binago ng Panginoon. Dapat na-identify natin ano yung mga mali natin ginagawa noon. Kasi pag hindi mo na-identify yung maling ginagawa mo noon, hindi mo siya magbabago. Hindi mo maintindihan na mali pala yun. Dapat kong baguhin. Unlike kapag naintindihan mo agad na mali itong ginawa ko, kailangan baguhin ko. Ayan yung ina-explain sa atin ni Pastor kanina na kailangan nating maintindihan yung transformation. Para nang sa ganun, nagkaroon ng transformation at malaman natin yung mga pagkakamali natin. Amen. Salamat sa buhay ni Sister Sam na binago ng Panginoon na hindi po ng church, hindi po ng mga tao sa paligid, ng pastor, kundi ng Panginoon na tinanggap niya bilang tagapagligtas. Amen. Tayo po ay mapapatuloy po sa ating gawain. No? Dako po tayo sa ating giving. Sa mga hindi po napag-give kanina, pwede po kayo mag-give ngayon. At sa mga gusto naman mag-give ulit, pwede naman po, wala pong masama. Mas mabuti po yan. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 9, verse 6 and 7, But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Ang inanya ko po na lahat ay pumigit at yumuko, at pray po natin sa Panginoon yung mga giving po natin kung meron lang po. Brother Jubel, paki-ash yung natin. Kung may mga bisita tayo na mag-aabot din. Pray po tayo. Panginoon naming Diyos na dakila, maraming salamat po, Ama, sa hapong ito na kami po ay nandito muli. Pero Lord, na sa time na to ay magkakalaw po kami ng aming mga financial blessings, Panginoon. Pero Lord, na pagpalain niyo po ito, na maging kagamit-gamit po sa gawain ito ng inyong bahay-sambahan na ito, Panginoon. Nawa ay maging pagpapala po ito at makatulong pa po sa ibang ministry namin dito. Patuloy niyo po papalain at i-bless, Panginoon, ang mga taong gagamitin ninyo. Pinabalik po namin lahat ng kapurihan sa tanging Panginoon ng Jesus. Amen. Amen. Yung mga napagbigay na po kayo ng morning service natin, wala na po problema. Nabigay niyo na po yung giving niyo. Amen. Amen po ang Panginoon. Diretso na po natin yung ating afternoon service para hindi po tayo malate dahil may mga kabataan po tayong kasama. Tinatawagan ko na po yung ating kapatid na si Brother Adjon para po tayo ay sharehan ng kanyang message na inihanda ngayon about gospel or salvation. Na magandang pagkakataon nito para ma-reassure natin yung mga kabataan na nandito na sure talagang safe sila at ligtas sila. Tawagin po natin si Brother Aljun para po sa pagdadala po ng message ngayon po hapon. Yan, amen po. Isang mapagpalang hapon ulit sa atin lahat, mga minamahal na kapatid. Yan, mga pagod na. Yan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Ayan, tayo po ay mag-aaral sa oras na ito at ito po ay saglit lamang, mga 5 to 10 minutes lang po ito. No? Kaya wag muna kayong aantukin, standby lang po kayo dyan. Makinig lang po tayo saglit sa ating maiksing mensahe sa oras po. Pero bago po yun, tayo po ay manalangin, hindi natin ang gabay sa ating Panginoon. Let's pray. Palang Diyos, pagkain sa lahat. Salamat Panginoon sa oras ito na kami po ay makapag-aaral ng iyong salita. Dalayan po namin kayo po siyang gumabay sa amin, magbigay ng karunungan, tawa mga distraction sa paligid, ay alisin niyo po Panginoon. Bigyan niyo po kami ng maayos na kalakasan, karunungan sa kapila ng aming kapaguran ng katawan Panginoon.
Nawa kayo po ang siyang papupurihan sa oras ito muli namin binabalik. Ang lahat ng papuri, salamat sa Panginoon Jesus. Amen. So yung message natin nakaraan ay patungkol sa katayakan pa rin ng pagpunta sa langit. Ano yung nakaraan natin? Ano yung subtitle nun? Ang regalo. Yung patungkol sa kaligtasan na ibinigay sa atin ni Jesus Christ na kung ating tatanggapin lamang iyon, ay ating makakamtan ang kaligtasan. Ayan, yung lesson naman natin ngayon ay karugtong na siya. No? Which is, meron siyang subtitle na Anak ng Diyos. Nandiyan ba sa harapan? Nababasa niya ba? Sa likod, nababasa ba? Nababasa ba nasa likod? Ayan, nababasa ng nasa likod. Yeah. So, yung message natin ay patungkol sa Anak ng Diyos. Ito ay isang magandang topic na kung saan ay may matutunan tayo. No? May matutunan yung bawat isa. So, kung babasahin natin yung 1 John chapter 3, verse 9-8, na masdan ninyo kung gaano pag-ibig ang pinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo mga tawag na mga anak ng Diyos. So, sa mundo natin, no, alam naman natin na yung ibang tao, no, sinasabi nila na lahat daw ng tao ay anak ng Diyos. No, ngunit, totoo nga ba yan? No? Kasi sinabi dito, no, masdan nyo kung gaano pag-ibig ang pinagkaloob ng ating Ama upang tayo mga tawag ng mga anak ng Diyos. Meron pong misunderstanding sa panahon natin ngayon na sinasabi ng ilan na ang lahat daw ng tao sa buong mundo ay anak ng Diyos. So, titignan nga natin, ang lahat nga ba ay anak ng Diyos? Kasi sa mundo po natin ay merong dalawang pamilya na tinatawag. At mismong si Jesus, no, nang siya ay tinutuligsa ng kanyang mga tao sa kanyang paligid, no, ay kanya mismo itong sinabi sa kanila sa John 8:44a, kayo'y sa ama ninyong dyablo. So, ibig sabihin, yung ibang tao pala, ang tatay pala nila ay ang dyablo. No? At meron din sabi sa 1 John 4:10, kayo ay sa inyong amang dyablo. Inulit pa ng Panginoon, no? Ibig sabihin, meron palang anak ang dyablo. No? Maaari yung katabi mo, tignan mo yung katabi mo. Mukha bang anak ng dyablo yan? Maganda yung katabi. No? Masasabi bang anak ng dyablo yan? Ayan. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanila, sa mga tumutulog sa kanila, kayo yung mga anak niyong dyablo. No? Kasi meron pong dalawang family sa ating mundo. At makikita po natin yan maya-maya. Ngunit ito nga po ang hindi maganda. Pag tayo po ay napunta doon sa maling pamilya na yun, which is yung pamilya ng dyablo, no? Tandaan po natin, ang lahat po ay namamatay. At sabi sa Hebrews 9 verse 27, itinakda ang kamatayan ng bawat tao. Kung pupunta po tayo sa sementeryo, merong, ang tawag doon? Anong tawag doon sa box na yun? May nicho, o kaya, ano yung mismong box na talaga? Nicho ba yun? Ano yung nasa ilalim? Yung nasa ilalim kasi pang private. Lapida. Yan, pang private kasi yung ano ko eh. Kasi yung mga pang-public, di ba ako nakapunta doon? Yan, yung di ba kung makikita natin sa sementeryo, merong malalaking mga lapida, mga nicho, meron ding maliliit. No? Merong pang mayamang sementeryo, may pang mahirap na sementeryo. May pang private, may pang public. No? Kaya kung makikita natin, ang lahat ay namamatay at ang lahat ay darating sa kamatayan. Hindi mo pwedeng sabihin na bata ka ngayon, hindi ka pwedeng mamatay mamaya. No? Maraming pinapatay na bata pa lang. Kaya meron ding mga pinapanganak na namamatay na. No, hindi natin pwedeng sabihin na ay bata pa ako, hindi pa ako pwedeng mamatay. O hindi pa ako mamatay. Hindi natin pwedeng sabihin yun kasi katunayan yung sementeryo pa lang, di ba? Kahit sino ay pwedeng mamatay o dumating sa kamatayan. Ngunit ang nakakatakot kung anak tayo ng dyablo, na kung makita natin, ayon sa nakasulat sa Payag 21 verse 8 o Revelation 21 verse 8, bahagi sa lawa ng apoy na siya ang ikalawang makamatayan. Yung verse na po ito ay patungkol sa mga hindi mananampalataya na hindi sasampalataya sa Panginoon. Kaya kabataan, sa magulang, kung hindi ka pa sigurado na natanggap mo si Jesus Christ sa iyong buhay, ang bahagi mo ay sa ikalawang kamatayan at iyon ay ang impyerno. Kaya kung sino man sa inyo ang hindi pa sigurado, ngayon ang tamang oras para siguraduhin mo ang iyong kaligtasan, no? Dahil ang tao ay doon papunta.
Ngunit, tandaan natin, no, ayon sa 1:3 verse 3, no, maliban na ipanganak kang muli, hindi ka makapasok sa kaharian ng Diyos. No, pag hindi ka daw ipanganak muli, ay hindi ka daw papasok sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin ba nun, papasok ka ulit sa sinapupunan ng mama mo? Ganun ba yun? Eh, ang laki-laki mo, nakakasya ka pa ba doon? Di ba? Siyempre hindi na. Ang tinutukoy ko dito ay yung pagiging born again. Hindi ito yung pagiging pagsali mo sa isang religion na tinatawag na born again, ha? Ngunit ito ay ang pagtanggap mo sa Panginoong Kristo na kung saan ay ikaw ay ipapanganak na muli. Meron po kasing dalawang uri ng kapanganakan. Ang ipanganak sa laman, ito yung laman natin. Sabihin, ipanganak ka ng nanay mo. Meron ding ikalawang uri ng kapanganakan, which is yung pagiging born again o yung kapanganakang spiritual. Na kung saan, kapag tinanggap mo si Jesus Christ bilang iyong tagapagligtas, ikaw ay ipapanganak na muli. No? Kaya pag tayo ay tinanggap natin si Jesus Christ, tayo ay papanganak muli. At iyon po ang kaparaanan upang tayo ay makapasok sa kaharian ng langit. Dahil ang tao po, ako na yung bibigyan. Yan, dahil po, ang tao, kung makikita niyo sa illustration, di ba? Nakikita niyo po ba? Yung man at yung God ay merong bangin. No? At yung tao po, gumagawa siya ng kaparaanan niya upang mapunta sa langit. Nakikita natin dyan, no? Merong works o yung mga mabubuting gawa. O, mapansin natin yung ibang tao na ginagawa nila. Bigay sila ng bigay sa iba. Kasi iniisip nila na sila ay pupunta sa langit kapag sila ay nagbigay sa iba. Meron pa. Sasali sila sa religion. No? Na nagsasabi na kami ang daan. No? Sinasabi ng iba yan. Ngunit, makakapagligtas ba ang religion? Never pong nakapagligtas ang religion. Wala pong nakalagay sa Biblia. Sabi ng iba, pag marami yung pera ko, pupunta ako sa langit. No? May pambayad ako sa langit. No? Mali po yun. No? Kahit gaano pa karami yung pera mo, hindi mo yan madadala sa langit. Hubad kang dumating sa mundong ito, hubad ka rin, lilisan. No? Hubad kang dumating, hubad kang pinanganak, hubad ka rin, babalik sa Panginoon. No? Kung sa Panginoon ka. No? At last, morality. So, yung moralidad sa atin, iisip natin na pag mabait, ay mabait naman yan. Pupunta sa langit yan. Di ba? Pag may namatay, ay mabait si ganito. No? Gabayan mo na lang kami sa langit. Mali po yun, mga kapatid. No? Hindi po kailanman makapagligtas ang pagiging mabait. No? Amen? No? Iniisip ng iba na kapag naging mabait sila, naging mabuti sila sa kanilang kapwa, sila ay pupunta sa langit. Ngunit mali po yun. Kung makikita yung illustration, lahat ba yan nakaabot sa Panginoon? Hindi. No? Never yan makakating sa Panginoon. Dahil, ayon sa 1:14 verse 6, si Jesus ang daan patungo sa Ama. No? Ayon sa Galatians 3 verse 26, kayo ay anak ng Diyos sa pananalig kay Kristo. Sinabi ba dyan, kayo ay anak ng Diyos sa pananalig sa baptist? Walang sinabi. No? Kayo ay anak ni Kristo kapag kayo ay gumagawa ng mabuti. Sinabi ba dyan? Hindi. Sinabi dyan, kapag tayo ay nanalig kay Jesus Christ. Ayan. Dahil sabi sa 1:1, John 1:12, no? Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Ibig sabihin pala, pag tayo ay sumampalataya sa Panginoon, tayo ay magiging anak ng Diyos. No? Hindi sa anuman ating ginagawa. Kaya sa mga kabataan, no? Isa itong paalala, kung hindi ka pa ligtas, kung hindi mo pa tinanggap ang Panginoong Kristo, isa lang yung dapat natin daw gawin. Ano po yun? Yun ay ang tanggapin ang Panginoong Kristo. Last na po ito. No? I-push nyo muna yung paghikap nyo. Last na po. Last verse na po. Ayon sa Romans 10 verse 9, sapagkat kung ipapahayag mo ng inyong bibig si Jesus na Panginoon at sumampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang magmuli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Kapag sumampalataya ka daw sa Panginoon,
no? Ipinahayag mo siya sa iyong puso na siya yung magiging Panginoon mo at tagapagligtas, ikaw daw ay maliligtas. Na, no, maaaring ilang beses na natin narinig yung verse nito, pero totoo ba sa ating buhay na tayo ay ligtas? Nawa ay totoo po sa ating mga buhay. At tinanggap natin yung Panginoon. Kasi, one day, haharap tayo sa Panginoon pag tayo namatay. At kapag hindi natin tinanggap yung Panginoon bilang ating personal na tagapagligtas, matik yan mga kapatid sa impyerno ang ating punta. Kaya ngayon pa lang mga kapatid, kung gusto mo maging anak ng Diyos, simple lang po. No, tanggapin mo si Jesus Christ, magsisi sa iyong mga kasalanan, papasukin sa iyong puso at tanggapin siya bilang Panginoon. Ayun lamang po yung ating maiksing pag-aaral na patungkol sa anak ng Diyos. Nawa, ang bawat isa ay maging anak ng Diyos sa oras na ito. Nawa, tanggapin natin si Jesus Christ bilang ating tagapagligtas. Yun lamang po yung ating message sa oras ito. Binabalik na po natin sa ating presider. Amen. Salamat, Brother Aljun, sa pagpapaliwanag kung paano, kung bakit, at kailan tayo pwedeng masave. O, kapag ikaw ay hindi pa nakakasiguro, pwedeng kabilang ka sa anak ng Diablo, sinabi din ni Brother Aljun. At yung punta mo, syempre, impyerno. Ikaw ay mapupunta sa impyerno, panghabang buhay na yun. Puro hirap. Nasa iyo na yun kung yun yung pipiliin mo. Now, ang lahat ng nandito ay tiyak na ba kayo na kayo ay sa langit mapupunta? Amen. Sino dito yung nakakasiguro na sa langit siya pupunta? Be honest. Yung sure na. Sigurado kang sa langit ako pupunta. Okay, sige pa, pakibaba. Now, yung mga hindi po sure, pwede pong makita yung kabay ng hindi pa sure na sa langit siya pupunta. Huwag po kayo mahiya. Hindi po kayo sure. Huwag po kayo mahiya. Amen, si Brother Prince. Amen. Okay yan, Kuya Prince. Tama yan na naunawaan mo na hindi ka sure. Bakit? Kasi magiging aware ka na kailangan ko palang mapunta sa langit. Kasi meron palang impyerno kapag hindi ako sure na sa langit ako pupunta. Now, ano yung kailangan mong gawin? Sinabi ni Brother Aljun, tanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang iyong sariling tagapagligtas at magsisi ka sa iyong mga kasalanan. No, hindi lang isang kasalanan, kundi lahat ng kasalanan na isip mo, nagawa mo. Pag ginawa mo yon, pinagsisihan mo lang ng kasalanan mo, at nanampalataya ka kay Jesus bilang tagapagligtas. Bibigyan ka niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kapag naging anak ka na ng Diyos, hindi ka na anak ng Diablo. Yung anak ng Diablo sa impyerno yung punta, yung anak ng Diyos sa langit yung punta. Kaya naman, Kuya Prince, tanggapin mo si Jesus Christ bilang iyong Diyos at tagapagligtas at pagsisihan mo yung mga kasalanan na gawa. Amen? Malinaw po ba yung itinuro sa atin ni Brother Aljun? Amen. Siguro din niyo lang na malinaw. Kasi papabalikin po natin siya pag hindi. Okay lang yun, Brother Aljun. Ayun na ni Brother Aljun, may gagawin pa daw siya. Amen. No, magpatuloy na po tayo at hindi po tayo mag-overtime. Tinatawagan ko na po yung church choir para po mas mabilis po tayo makapag-end sa ating pong afternoon service. Church choir? Upang puso'y liwanagan, balitang katotohanan, kapayapan bilang, kaliliman ngayon'y lisan, liwanag na siyang tuwing, ito'y si Kristo halina't na ilaw at pag-ibig. Tanging ay awit na awitan, puso kay Kristo ay naling, kay Satanas ay siyang susupit, natutulog sa
ay siyang lumuhin. Ito'y si Kristo, halinatin, na ilaw at pag-ibig. Ay balita sa pangkalahatan, kabuhat sa kalitasan, kang sa Diyos makahangilan, at itinugong tunay, sa pag-ibig sa lahat. Kalitiman ngayon'y nisan, liwanag ay siyang lumuhin. Ito'y si Kristo, aling ating nailaw at pag-ibig. Kami ngayon sa tagapagligtas, sa mundo'y iyayak. Ang kalungkutan ay tinahan ng iyong pinaglaan. Nasa Diyos ay lumarang, katiniman ngayon'y minsan, liwanag ay siyang lumuhin. Ito'y si Kristo, alin ating nailaw at pag-ibig. Amen. Amen. Ngayon po ang Panginoon sa awitin na yan. Yung Panginoon lang po yung ating tagapagligtas, no, na siyang susupil sa gawa ng kaaway. Yung gawa ng kaaway yung nagiging dahilan para mapunta tayo sa impyerno. Amen? Amen? Amen. No, inaantok na tayo. Konti na lang. No? At, amen. Tayo po ay dadako na po sa ating final message this afternoon. Kunin po natin yung ating mga Bible. At bubuksan po natin sa text na ginamit po natin kaninang morning worship service. Romans chapter 12, verse number 1 to verse number 2. Nakita na po? Amen. Tayo po tayong lahat. At buksan natin sa Romans chapter number 12, verse number 1 up to verse number 2. Sabay-sabay po natin babasahin ito ng King James Version. Okay? Romans chapter number 12, verse number 1 to verse number 2. Nandiyan na po tayo lahat? Amen. Basahin po natin ng sabay-sabay. Verse number 1. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect will of God. Amen. Pigit po tayong lahat at magpasalamat po tayo sa Panginoon. Kanyang salita. Our Father in heaven, thank you, Lord, for this afternoon na kami po ay nandito to worship, to glorify your name, Panginoon. I pray, O Lord, na ikaw po ang siyang bahalang mag-lead, mag-guide sa amin using your Holy Spirit, Panginoon. Lead us to the path, Panginoon, na maintindihan po namin at maunawaan namin ang inyong salita. Ang verse na ito, kung bakit po ginamit ninyo ito mula kayo ng umaga hanggang ngayong afternoon sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na maunawaan namin at maintindihan ano ang kahalagahan ng pagiging isang bagong nilalang ninyo at niligtas ninyo, Panginoon. Nawa kayo po ang siyang bahalang kumilos sa amin by the Holy Spirit. Binabalik po namin ang lahat ng kapurihan sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Makaw po na po tayong lahat. Amen. Maya po magtatanong ako sa inyo ng amen. Para sure natin na hindi tayo makatulog. Amen? Ayan. Amen? Amen. Ito pa rin lang, no? Amen? Ayan, ganyan dapat. So, para gising na gising tayo. Kung matatandaan ninyo kanina, konting recitation na trivia lang. Ano yung title ng message natin kanina kay Pastor? Be not conformed, but be ye transformed. Be not conformed, be ye transformed. Huwag tayo makiayon, kundi tayo ay maging bagong nilalang. Magbago, dapat binago. Yung point number 1 ni Pastor, avoid
worldly Psalms? Behavior. Behavior. Avoid worldly behavior. Kung ayaw mo mag-conform at gusto mo maging transformed by the renewing of your mind through Jesus Christ, avoid worldly behavior. Second, avoid worldly things. Magkaiba po yung behavior sa things. Behavior kung paano kang umakto, kung paano kang makisalamuha, kung paano kang magsalita at kumilos. Ikaw ba yung klase ng tao pag natawa, nanununtok ka ng mukha? Yan. Nakakatuwa ka naman, Brad. Ikaw ba yung klaseng ganun na tao? Yung nangahampas? So, worldly behavior yon. Dapat maingat po tayo. By worldly things, kung ano yung mga bagay na meron sa mundo. Ikaw ba, ang hilig mo pa din ba ngayon ay iPhone 16? May 16 na ba? Meron na? Wala pa. Ang hilig mo ba ay magkaroon ng iPhone 16? Magkaroon ng magandang kotse? Magkaroon ng magandang bahay? Okay lang na kahit wala ka na sa gawain ng Panginoon, basta meron ka lang. Worldly things. Avoid daw po natin yan. Next, avoid worldly company. Pag sinabi pong company, ito po yung lagi mong kasama. Ingatan daw po natin na ang kakasamahin natin ay yung mga masamang kasama. Pag sinabi pong worldly company, ito po yung mga manginginom, ito po yung mga may vision, nag-vape, ito yung mga nagbubuni, ito po yung mga bini. Yan po yung mga dapat na iniiwasan natin. Then last, avoid worldly living. Pag sinabi pong worldly living, ito po yung mga kung paano tayong mamuhay. Ikaw ba yung pasosyal pa din na tao? Na pag may bagong member, di mo papansinin? Huwag na daw po. I-avoid daw po natin yon. Kasi kung gagawin mo yon, makikipag-compromise ka. You are conforming by the world. Kung ginagawa mo yung mga bagay na yun, you are conforming to the world. Pero kung kabaligtad nun yung ginagawa mo, you are transforming yourself into Christ. Ano yung aawitin kayo ni Sister Kim? Dapat daw yung image natin ay katulad ng image ni Jesus Christ. Kung hindi ka ligtas, hindi mo magiging katulad yung image ni Jesus Christ. Kaya po kailangan maging saved muna tayo at intindihin natin ano yung kahalagahan ng pagiging isang saved. Amen? At ang sabi po sa atin ng Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. No, sa Tagalog po, ipinamanmanhig ko sa inyo. Parang nagmamakaawa po dito si Apostle Paul. Nagmamakaawa ako sa inyo, mga kapatid. Parang yung ginawa kayo na sa atin ni Pastor, halos magmakaawa na siya. Naintindihin natin na iwasan nyo na yung ano yung nasa mundo. Ganun na ganun po yung nais pamanig sa atin ni Apostle Paul. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, sa kaawaan ng Diyos, kung may awa pa yung Diyos na nananaligtay sa dugo ninyo, sa buhay ninyo, pakinggan ninyo ito, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Dapat living sacrifice. Pag sinabing living sacrifice, handa akong ibigay yung sarili mo sa Diyos. Pag sinabing holy, dapat wala kang kapintasan. Pag sinabing acceptable, dapat perfect ka kung titignan. Bakit ito daw yung reasonable service natin para magpatuloy sa Diyos. Meaning kung hindi mo nagagawa yung mga bagay na ito, wala kang reason para magpatuloy sa Diyos. Ganun po kabigat yung pagiging isang Kristiyano. Kapag hindi ka naman perfect sa paningin ng Diyos, who are you to serve Him? Kine-question ka niya, bakit ka maglilingkod sa akin? Hindi ka naman tapat na lingkod. Sino ka para gumamit ng salita ng Diyos, magbabahagi ng salita ng Diyos, yung buhay mo mali. Yun po yung reasonable service natin kung bakit tayo lingkod ng Diyos. Bakit kasi sinacrifice na natin yung buhay natin sa Diyos na from the time na tayo po ay na-save, naligtas na Panginoong Isus, Lord, kayo na po yung bahala sa buhay ko. Ganun po yung nais ng Diyos sa atin. Lord, ngayon gawin niyo po akong holy. Lord, gawin niyo po ako ngayong acceptable sa paningin ninyo. Kaya Lord, from time to time, iniiwasan natin makagawa ng mali at humihingi po tayo ng tawad. Amen? Amen? Yan. Nakakalimutan agad eh. Amen? Amen. Yun po yung reasonable service natin kung bakit pinapahintulutan tayo ng Diyos na maglingkod sa Kanya until now. Kung bakit nakakapag-church choir kayo. Kung bakit nakaupo kayo dyan, nakikinig ng message ng Panginoon at nag-aawit na tayo sa Kanya. Yun po yung reasonable service natin. Kaya po yung pinamamanig sa atin ng Apostle Paul,
na kailangan maging ganun tayo, maging tama tayo sa paningin ng Diyos. Kasi kung hindi po tayo tama, baliwala. In vain po yung ginagawa ninyo ngayon. Kayo na lang, kasi syempre di ko nadadaman yung sarili ko. Alam ko sa sarili ko na tama yung ginagawa ko. Na kung mali yung ginagawa nyo, kayo na lang po yun. I have my reasonable service to continue serving the Lord. Tanungin po ninyo yung sarili ninyo. Am I have a reasonable service to serve God? Dapat po alam niyo sa sarili niyo yan. Kasi kung hindi niyo alam sa sarili niyo yan, sayang yung pagpunta niyo dito ng umaga at hapon. Sayang yung pagsabi ninyo na baptist, saved na ako. Sayang po mga kapatid. At iba papatuloy po natin yan. Meron po tayong, bago po pala yan, ang title po ng message natin ngayong umaga, ay pinanggatan ko po, Change, it is will of God. Mga kapatid, change, it is will of God. Magbago po tayo kasi ito po yung nais ng Panginoon sa buhay natin. Magbago po tayo kasi ito po yung layunin ng Diyos sa buhay natin. Hindi po tayo magbabago kasi trip lang natin. Pambihira kasi, Brad, nakakasawa na yung laging nagiinom. Naubos na ng pera ko. Nakakasawa na yung nagbe-vape, nag-yosi. Nakakasawa na manood ng YouTube ng K-pop. Nakakasawa na mag-mobile games. Hindi po. Hindi ka aalis sa mga bagay na yan dahil sa nagsawa ka lang. Kundi umalis ka sa mga bagay na yan. Kasi save ka na ngayon. Amen? Save ka na kasi ngayon kaya iniwasan mo yung mga bagay na yan. Yun po yung tamang dahilan kung bakit we need to change ourselves. Dahil ito po ay will ng Diyos sa atin. We have no other reason to continue but because this is the will of God. Yun po yung tanging reason natin kasi ito po yung will of God. Ito po yung will ng Diyos sa atin. Ang tanong mga kapatid, are you changed? Ang tanong mga kapatid, are you changed? Nabago ka na kaya? Nabago mo na kaya yung sarili mo? O on process ka pa din ngayon? Kapatid, kung 10 years ka ng Christian, on processing ka pa din, nakakahiya ka sa paningin ng Diyos. Kung 5 years ka ng Christian, on processing ka pa din, nakakahiya ka pa din sa paningin ng Diyos. Maintindihan ko kung 11 months Christian ka, at nahirapan ka pang magbago, maintindihan ko pa kasi para pa si Amara. Ilang taon na po si Amara, Mami Jen? Magti 3 years old. Pero yung 3 years old na yan, nahihirapan pa siyang magsalita, umalam ng tama, di ba? Nahihirapan siyang umalam ng tama, ng mabuti at mali. Minsan, yun gusto pa din niya yung nasusunod niya. Naintindihan mo kasi baby. Pero kayo, ang lalaki na po natin. Sino dito yung gusto pa din ng gatas? Yung pagpunta niya dito, imbis na soft drinks yung dala niya, ako ganun siya sa dede. Sino dito yung gusto yung gano'n? Kasi kung gusto niyo yung gano'n, maintindihan namin na pasaway pa din kayo ngayon. Meron ba? Meron? O wala, di ba? Ayaw natin lahat kasi nakakahiya. Are you changed, mga kapatid? Ang tanong po, tanongin po ninyo yung sarili ninyo, am I changed? Nabago na ba talaga ako? O baka naman on processing pa din ako hanggang ngayon? Amen? 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 Am I changed? Amen? Tanongin po natin yung sarili natin. Kung nagbago na ba talaga ako? Kung may pinagbago ba ako? Narinig po natin yung testimony kanina ni Sister Sam. Yun po yung testimony na kung saan pinipilit niya magkaroon ng pagbabago sa buhay niya. Aminado siya na minsan nagagawa pa din niya yung mali, pero gusto niya gawin yung tama. Bakit? Meron pong dapat transformation sa buhay natin. Kasi kung hindi ka magta-transform, automatic you are in transformation. Makikipag-conform ka sa kung ano yung nasa mundo. Do you think you're acceptable unto God? Next question, do you think you're acceptable unto God? Tingin mo ba yung pamumuhay na ginagawa mo everyday acceptable sa paningin ng Diyos? Ikaw yung nakakaalam yan. Tama ba ako sa paningin ng Diyos? Pangit ba ako sa paningin ng Diyos? Di ba pag tumitingin kayo sa salamin, pag nakita ninyo ang pangit ninyo, hindi nyo matanggap? Hindi ako yan. Di ba? Halos isumpa niyo yung mukha ninyo sa salamin. Hindi ako yan. Ang pangit niyan. Pogi ako, maganda ako. Di ba? Kasi hindi natin matanggap yung pangit na meron tayo. Paano pa pag yung Diyos yung tumingin sa'yo? Tignan mo yung katabi mo. Natanggap-tanggap ba? Natanggap-tanggap ba? Hindi. Dapat nakatanggap-tanggap yung itsura. Kasi, konti lang. No? On processing pa yan, on processing. Mag-intindihan muna kayo ngayon. On processing pa, okay?
Do you think you are acceptable unto God? Dapat po alamin natin kung tanggap-tanggap tayo sa paningin ng Diyos. Kasi kung hindi, sayang. Sayang po yung ginagawa natin mga kapatid. From what kind of living do you live today? Is it far from your life before or still the same? Tanungin po ninyo yung sarili ninyo. Kamusta yung pamumuhay na meron ako ngayon? Nag-iba ba to sa kung paano pamumuhay yung meron ako noon o katulad pa din to noon na meron ako? Tanungin mo yung sarili mo. May nagbago ba sa akin o wala? Mga kapatid, Paul is a chief sinner. Siya po yung may pinakamadaming kasalanan na nagawa, aminado po siya. Maybe mali siya na siya yung pinakamataas, pero alam niya sa sarili niya na madami siyang nagawang kasalanan. But, he became a soul winner. He became a preacher. He became a teacher. He became a good example, and that gave a good meaning of change. Mga kapatid, yung mga bagay po na yan, yung mga pwede po nating masabi na itong katao na to ay binago na ng Diyos. Itong si sister ganito ay binago na ng Diyos. Si brother Paul ay binago na ng Diyos. Si tatay Dante ay nabago na ng Diyos. Si sister Princess ay binago na ng Diyos. Bakit? He has a good example. Meron siyang magandang halimbawa na may papakita. Kasi nabago niya yung buhay na meron siya. Paano natin ma-identify yung bagong buhay na meron tayo? Yung pangit na meron ka, binago mo na. Kung pangit ka dati, dapat, mas maganda ka na tingnan ngayon. Kung pangit yung ugali mo dati, dapat, mas magandang pag-uugali na meron ka na ngayon. Kung masungit ka dati, dapat, hindi ka na masungit ngayon. Kung dati nangungopia ka sa school ngayon, konti na lang. Ay, ano ba? Dapat hindi na. Kung dati masungit ka, dapat ngayon hindi na. Mga kapatid, change. Yun po yung gusto ng Panginoon sa atin. Kung bakit sinabi po niya in Romans chapter 1 verse 12. Romans chapter 12 verse 1 and 2. That we need to transform ourselves. Kasi importante po siya dahil ito po yung will ng Diyos sa atin. Changes is from Christ Jesus which made you a new creature. Kaya naman, kapatid, kung ikaw ay hindi pa nakasigurado may Jesus Christ ka sa puso mo, imposible na magkaroon ka ng changes sa buhay mo. Imposible na magkaroon ka ng changes sa buhay mo. Because Christ Jesus is the only thing na makakapag-turn you from a sinner to a godly man, to a holy man, to a very good person sa paningin ng ibang tao. Only Jesus Christ. Kung hindi mo talaga tinanggap yung Panginoong Jesus, kahit anong simba mo dito, hindi ka po magbabago. Wala pong magiging pagbabago sa atin. Amen? Amen? Wala pong magiging pagbabago sa atin. Kaya po kailangan i-sure muna natin, yung sinabi po ni Brother Aljun kanina, kailangan i-sure po muna natin na talagang safe po tayo. Kasi kung hindi po tayo safe, bali wala po yung message kayo ng umaga, pati yung message po ngayon. Masasayang lang po. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 5, verse 18, changes is from Christ Jesus that made you a new creature. Buksan po natin sa 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 5, verse 17 to 18. Basahin po natin. Ang sabi po ng Bible, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. And all things are of God. Okay? Who hath reconciled us to Him by Christ Jesus, or Jesus Christ, and hath given to us a ministry of reconciliation. No, kaya po magkakaroon ng pagbabago. Kasi pag-aayusin po tayo ni Jesus Christ mula sa Ama at sa ikaw na makasalanan, pag-aayusin niya po tayo. Kaya po magkakaroon ng reconciliation at pagbabagong buhay. Kasi po ninyo sa magkaaway, hanggat walang hindi nagbabatian, hindi magkakaayos yan. Diba? Kaya may mga kapatid kayo, sino dito nakaranas na nag-away sila ng kapatid niya? Yan, nag-away sila. Tapos nagbati kayo agad. Diba? Maya-maya, pag may juice, hati tayo. Pag may tinapay, hati tayo. Diba? Sobrang bait. O hati tayo sa electric fan. Anong gusto mong panoorin channel? Diba? Nagiging magkasundo. Bakit? Reconciliation. Hanggat hindi po tayo nagkakaroon ng Jesus Christ sa buhay natin, hanggat wala pong reconciliation, wala pong changes na mangyayari sa buhay natin, mga kapatid. Kailangan po natin ng Jesus Christ. How can we tell we were faithful unto the finish if you're not already changed?
Hindi ka po magiging faithful unto the finish kung hindi ka po nag-change. We cannot be faithful if we're not changed already. Hindi po tayo magiging faithful kung hindi po tayo nagkaroon ng pagbabago sa buhay natin. Mga kapatid, ang sabi po ng Revelation chapter 2 verse 10, fear not of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Be thou faithful unto death. May iba daw sa kanila, may iba daw sa atin na aabot na ikukulong ka na. Kasi susubungin yung iyong pananampalataya. Pero kailangan pa din maging tapat sa Diyos. Bakit? Bibigyan ka daw niya ng crown of life. Mga kapatid, hindi ka aabot sa pagiging tapat kung hindi ka naman nagbago. Bakit? Paano ka magiging tapat sa Diyos? Konting alok lang sa'yo ng kasalanan. Pumapayag ka kagad. Paano masasabing faithful ka sa Diyos? Konting alok lang sa'yo ng kasalanan. Sige, go ka kagad. Go ka lang ng go. Sige ka lang ng sige. No, hindi po tayo magiging faithful kung ganun po yung attitude natin. Hindi po tayo magiging mabuting lingkod ng Diyos. Hindi po tayo magiging transformed Christian kung ganun po yung attitude natin. Kaya naman mga kapatid, kailangan po natin mag-change. Rather than let us talk about what are we need to learn to become fully changed. Kung ikaw sa sarili mo ngayon, alam mo na change ka na, tanungin mo yung sarili mo, am I fully changed? Kung ikaw naman yung klase ng Kristiyano na hindi ka pa sure kung change ka na, tanungin mo yung sarili mo, how can I become a fully changed? What are the things I need to learn to become changed? Ano yung mga kailangan ko i-consider para mabago ako ng Diyos? Para mabago ako ng Panginoong Jesus? Tingnan po natin. Point number 1, learn to sacrifice. Point number 1, learn to sacrifice. Amen? Wala na. Amen? Yan, isa pa lakas. Amen? Ayan, konti na lang. Learn to sacrifice. In verse number 1, ang sabi po ng Bible, present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. We must learn to sacrifice. Mga kapatid, unang bagay po na kailangan nating malaman. Para kung masabi natin, ako ay binago na ng Diyos. Na ako ay tunay ng binago ng Diyos. Unang kailangan mong malaman. Kaya ko na bang mag-sacrifice? Kaya ko na bang mag-sacrifice? Kapag inaya ba ako ng mga classmate ko mag-mall over the church, kaya ko bang piliin yung church kaysa sa mall? That's the sacrifice. Kapag inaya ko ng mga classmate ko na gumala kaysa mag-practice ng choir, kaysa mag-practice ng instrument, uunahin ko ba yung gawain ng Diyos kaysa sa kanila? That's sacrifice. Kapag tayo ba ay wala na kapos na sa pinansyal, uunahin pa ba natin mag-tithes ng offering kaysa pambili ng Jollibee ng mga bagay na gusto natin? That's the sacrifice. Mga kapatid, kung hindi mo kayang gawin yung mga bagay na yun, learn to sacrifice. Aralin po natin paano mag-sacrifice. Kasi kung hindi po natin alam kung paano mag-sacrifice, never mo pong ma-obtain yung salitang change. Never po ninyong ma-obtain yung salitang change. Bakit? From time to time, dadating yung time na may mga aya talaga sa atin. Nasa kalagitnaan ng paglilingkod natin, may mga aya sa atin mag-mall, may mga aya sa ating dumala, aayahin tayo na mag-online games, aayahin tayo na pumunta sa ganitong bagay, aayahin tayo na mag-bisyo sa kabila ng paglilingkod natin sa Diyos. At kung hindi po natin kaya mag-sacrifice, hindi po natin magagawang patunayan yung salitang change. Hindi po natin mapapatunayan yung salitang transform. At madaling sabi, you are conforming to the Word. Ikaw ay nakikisang ayon pa din sa mundo. Madaling sabi, sinner ka pa din. Nakakalungkot na katotohanan, baka unsaved ka pa din. Yan po yung kailangan natin i-sure. Kasi kung hindi po natin masusure yung mga bagay na yan, kung hindi mo pa kaya mag-sacrifice ngayon, baka hindi ka pa talaga saved. Baka akala mo lang. Mga kapatid, madami pong gano'n, yung akala lang nilang saved sila. Meron akong kaibigan, anak ng pastor. Over the 28 years, anak siya ng pastor, lagi siyang nasa ministry, lagi siyang kasama sa choir,
lagi siyang kasama sa mga special numbers, sa mga praise, lagi siyang kasama sa mga youth revival, sa camping. Active siya. Pero late niya lang nalaman na hindi pala siya saved. Year 2020, year 2021, 2022, doon niya lang naunawahan na kailangan ko palang tanggapin si Jesus Christ kasi hindi ko pala talaga ako saved. Mga kapatid, nakakalungkot. Kung dumating sa time na inabutan niya yung tribulation, may iwan siya. Ganon din po tayo. Kung hindi pa natin siguro yung kaligtasan natin, ganon din po yung mangyayari sa atin. Kaya dapat i-sure po natin. Ang tanong, paano natin ma-sure? Kaya mo na bang mag-sacrifice? Kaya bang mag-sacrifice over your friends sa gawain ng Panginoon? Kaya mo bang piliin yung afternoon service kaysa sa gala? Kasi kung hindi mo kaya gawin yon, baka hindi ka pa talaga saved. That's why we need to learn how to sacrifice. Mga kapatid, learn to sacrifice. Sabi po ng John chapter 12, verse 25 to 26, He that loveth his life shall lose it. Okay? He that loveth his life shall lose it. And he that hateth his life in this world shall keep into an eternal life. Malinaw po. Kung ikaw yung klase ng tao na mahal mo yung buhay mo, mawawala sa iyong kaligtasan. Ganun po kasimple yung sabi ng Bible sa atin. Kung ikaw yung klase ng tao na gusto mong unahin yung sarili mo kaysa sa gawain ng Diyos, mawawala sa atin yung kaligtasan. Baka hindi ka talaga saved. Okay, let me clear it. Hindi po nawawala yung kaligtasan. Ang possibility po, baka hindi ka talaga saved. Baka hindi po talaga tayo saved. Ang sabi po ng Bible, kung mahal mo yung sarili mo, baka wala talaga sa iyo yung kaligtasan. Pero kung kaya mong kamuhian yung buhay mo sa mundong to, meron kang buhay na walang hanggan. Paano yun, Brad? Paano yun? Learn to sacrifice. Alisin mo na yung mga bagay na gusto mo kung saan nakakahadlang sa gawain ng Diyos. Kung alam mo na mawawala ka sa gawain ng Diyos, huwag mo nang piliin yung mga kaibigan mo na yun. Kung alam mo na mawawala ka sa gawain ng Diyos, huwag mo nang piliin yung bisyo mo na yan. Kung alam mo na mawawala ka sa gawain ng Diyos, huwag mo nang pilitin yung mga hobby mo na yan. Yung mga nakasanayan mong ginagawa. Bakit? Kesa naman mawala tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Amen. Unahin po natin yung gawain ng Diyos. Learn to sacrifice. So sabi po niyan, if anyone serve me, let him follow me. If anyone serve me, let him follow me. And where am I, there shall also my servant be. Kung nasaan yung Diyos, dapat nandun daw yung kanyang mga lingkod. Nasaan yung Diyos ngayon? Nandito sa gawain ng Panginoon. Kaya dapat nandito din po tayo. Kapag wala ka sa gawain ng Diyos, baka hindi ka talaga niya servant. Baka hindi ka talaga saved. Baka hindi ka talaga naligtas ng Panginoong Jesus. Amen? Him will my Father honor. Saka lang po natin makukuha yung honor na ibibigay sa atin ng Diyos. In Philippians chapter 3, verse 13 to 21, basahin po natin. Maganda po yung pagkakasabi dito. Philippians chapter 3. Open your Bible in Philippians. Philippians chapter 3, verse 13. Ayan po ninyo na basahin ko. Sabi po dito, sa English, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Kinalimutan ko na yan dating pamumuhay na meron ako, at tinitignan ko ano yung pagbabago na kailangan kong gawin. Ganun po yung sinabi niya. I press toward the mark, for the prize of a high calling of God in Christ Jesus. Binigyan niya na ng diin kung ano yung kailangan na makuha ko doon sa goal ko. Okay? Dapat daw alam na natin kung ano yung dapat natin makuha sa hinaharap. Alam ba natin na pagdating natin sa langit may reward? Dapat doon na tayo nakatuon. Ang sabi niya pa dito, and let us therefore, as many as be perfect, be thus minded, and if anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Kapag ikaw ay nalilito pa sa bagay na ito, sa pagiging matapat, sa pagiging perfect sa paningin ng Diyos, hayaan mo na i-reveal ng Diyos ito sa iyo. Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule. Let us mind the same thing. Kung ano yung ginawang pamumuhay ni Apostle Paul, kung ano yung nakasanayan ni Jesus Christ sa pamumuhay, yun din daw dapat yung ginagawa mo. Dapat daw parehas tayo ng ginagawa.
Bakit? Kasi kung hindi daw po tayo parehas ng ginagawa, hindi po natin ma-count yung sarili natin bilang faithful sa paningin ng Diyos. Hindi po natin ma-count yung sarili natin bilang isang tao, bilang isang Christian na tumitingin sa goal, which is the heavenly things. No, hindi po natin magagawa iyon. In last verse number 18, for many walk of whom I have told you often, and now telling even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ. Pagpatuloy po natin. Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. Ito daw po yung mga tao na yon. Na yung ginagawang Diyos, yung sarili nilang sikmura, yung mga mundo, yung mga kalayawan ng mundo, sila daw po yan. Yung estudyante ka pa lang, ang hirap na. Kailangan daw po natin alamin yan, mga kapatid. Learn to sacrifice. Dapat alam po natin kung paano mag-sacrifice ng mga bagay-bagay. Kung hindi mo kayang gawin yan, baka hindi talaga tayo safe. Okay? Learn to sacrifice. Learn to deny. In verse number 2, and be not conformed to this world. Learn to sacrifice. Learn to deny. In 1 John chapter 2, verse 15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Huwag daw po natin ibigin yung nasa mundo. Kung iibigin daw po natin yung nasa mundo, katunayan yan na yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay wala. Ay wala. Kung ang focus mo, kung ang goal mo, magkaroon ako ng magandang trabaho, mag-aaral ako ng mabuti, para maging mayaman ako, at aalis na ako sa pagiging baptist, wala sa iyo yung pag-ibig ng Diyos. Ang worst thing, yung pangarap mo na yun, hindi magkakatotoo. Kabaligtaran pa nun, mas magiging mahirap ka pa. In Hebrews chapter 13, verse 6, so that you may boldly say, that Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. Na dapat daw po kaya nating sabihin sa ating sarili na yung Diyos lang, yung magiging katulong ko, yung kaagabay ko. Hindi ko kailangan magkanta ugaga sa paghahanap ng magandang trabaho, yung mawawala ako sa Sunday. Hindi ko kailangan magpakahirap sa pag-aaral kung saan mawawala ako sa gawain ng Diyos. Bakit? Yung Diyos yung katulong ko. Alam niyo, naalala ko po nung college ako, may mga professor ako na ina-absinan ko. Bakit? Kasi tinatamaan po yung children church namin. Hindi po ako nakapagturo. Ginagawa ko, ina-absinan ko po siya. May mga assignments ako na hindi ko nagagawa ng tapos. Kalahati lang. Bakit? Kasi napapabayaan ko yung ministry namin pag Saturday and Sunday. Pero anong nangyari mga kapatid? Nakagraduate naman po ako. Awa ng Diyos, may dalawa akong tres. May dalawa po akong tres. Alam niyo po yung tres? Sa high school, 75 po yun. 75. Pero dalawa lang po yun. Karamihan, uno na po. By the glory of God, nakauno po ako. Akala ko nga, magiging cum laude pa ako. Sayang. Akala ko cum laude. By tres eh. Absent po kasi kapag ano. Pero biyaya po ng Diyos. My Lord is my helper. The Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. Huwag po kayong matakot na bataan. Na kapag kayo ay mawawala sa gawain ng school ninyo para sa gawain ng Diyos, huwag po kayong matakot. Kung pinapasayaw kayo, pinapakanta kayo ng worldly things, huwag po kayong matakot. The Lord is our helper. Kung kayo po ay pinapagawa ng Saturday, Sunday ng midweek service, huwag po kayong matakot. The Lord is our helper. Kung kayo po ay madaming assignment kung saan kailangan nyo umabsent sa gawain ng Diyos, huwag po kayong matakot. The Lord is my helper. Mga kapatid, learn to deny. Kung hindi mo kayang i-deny yung gawain ng mundo, paano mo pa masasabing Baptist ako? Paano mo nasasabing Christian ako? Paano mo nasasabing saved ako? Hindi mo magawang mag-deny sa gawa ng kaaway. Mga kapatid, learn to deny. Learn to sacrifice. Learn to deny. Then last, learn to renew. Aralin po natin ang baguhin yung sarili natin. Kasi kung hindi mo kayang baguhin yung sarili mo, hindi mo mapapatunayan yung kaligtasan na meron ka. But be ye transformed by the renewing of your mind. Pansinin po ninyo. Bakit sinabi ng Romans chapter 12, verse 2? By the renewing of your mind. Sa tingin po ninyo, bakit by the renewing of your mind? Bakit hindi nila by the renewing of your heart? Di bakit by the renewing of your deed? By the renewing of your words.
Bakit? By the renewing of your mind. Kasi kapag pinorm po natin yung utak natin na Kristiyano na ako, kailangan iwasan ko na yung gawa ng kaaway. Mag-form po yung kilos natin. Na Kristiyano na ako, iwasan ko na yung gawa ng kaaway. Na Kristiyano na ako, tinitignan ko na yung worldly things. Maiwasan na natin yung, tinitignan ko na yung heavenly things. Maiwasan na natin yung worldly things. Kaya po kailangan, we must renew our mind first. Kailangan po natin ma-renew yung pag-iisip natin. Kaya naman pinapaliguan po natin ng salita ng Diyos. Kaya po pinapaliguan natin yung mga sarili natin ng salita ng Diyos. Kasi ito po yung bagay na makakapag-renew sa isip po natin. Pansinin po ninyo, subukan po ninyo 1 week. Huwag po kayo magbabasa ng Bible. Manood lang kayo ng K-pop, manood lang tayo ng mga bagay na mga gusto ninyo, mga social media creator na gusto ninyo, mag-online games lang kayo, makipaghalubilo lang kayo sa mga kaibigan ninyo unbeliever, mag-bisyo lang kayo, subukan po ninyo. Mawawala po yung pagnanasa ninyo na mapunta sa langit. Mawawala po yung pagnanasa ninyo na mapunta sa langit. Pansaya pala sa mundo. Ganun po yun. Kaya po ang sabi sa atin ng Romans chapter 12 verse 2, be ye transformed by the renewing of your mind. Kailangan pong unahin natin yung pag-iisip natin. Kasi na-brainwash po yan ng mundo. Imagine mo, lumaki ka, ang nakasanayan mo, hindi ka nagsisimba. Nakasanayan mo, ang pinaglilingkuran mo, yung santong nakaganon. Kahit may problema ka, nakaganyan sa'yo pagbihira. Kung problema ka na, umiiyak ka na, nakapis pa sa'yo. Na-brainwash po tayo ng mundo. Nakasanayan mo yung buhay mo na pag Sunday, nasa galaan ka. Na pag Saturday, nasa galaan ka. Kapag midweek service, kung anong bagay lang yung gusto mong gawin na pwede mong gawin. Na-brainwash po tayo ng mundo. Kaya naman ang ginagawa sa atin ng Bible, nire-renew niya yung pag-iisip natin. Kung saan binibrainwash niya ulit ito. Pina-factory default settings niya ulit ito. Nire-reset niya po yung pag-iisip natin. Bakit? Kasi kung yung pag-iisip po natin hindi natin matama, kahit ano pong tama ng puso natin, hindi po natin magagawa. Kahit ano pong gusto ng puso natin maglingkod, hindi po natin magagawa. Kaya naman kahit anong pilit mo na maglingkod, dahil nga tinatamad ka, hindi mo gagawin. Bakit? Yung utak mo nakafocus na ayokong gawin. Mga kapatid, we must learn first to renew our mind. Ang sabi po ng Philippians chapter 3 verse 7, but what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Ano yung mga bagay na pwede kong mag-gain ay kinakount ko o binibilang ko, nakawalan ko kay Kristo. Na pagkawala ko kay Kristo, ay, kasi imagine mo, kung uunahin mo yung barkada mo over the church, nawalan ka ng time kay Jesus Christ. Amen? Nawalan ka ng time kay Jesus Christ. Imagine mo kung inuna mo yung gala mo, yung school works mo, yung trabaho mo, nawalan ka ng time kay Jesus Christ. Kanina nagtanong ako sa fellowship, sino yung may best friend? Diba? Imagine ninyo yung best friend ninyo, tinakbuhan ninyo, may problema kayo. Pero binaliwala lang kayo. Tingin ninyo magiging masaya kayo? Malungkot, masakit. Masakit. Ganun po tayo sa paningin ng Diyos. Kung hindi natin kayang unahin yung gawain niya, masakit po para sa Diyos. At lost po natin yun. We count it as loss for Christ. Bakit? Kasi baka hindi talaga tayo saved. Baka hindi talaga tayo na-save. Baka hindi talaga tayo na-renew by Jesus Christ. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Kung hindi niyo po kayang i-renew yung isip ninyo, hindi niyo po kayang i-prove kung ano yung tama. Bakit? Kasi mali pa yung pag-iisip mo eh. Tama ba ang manigarilyo? O pwede naman kahit konti lang. Ganun yung magiging pag-iisip mo kung hindi ka na-renewed. Tama ba ako sa paningin ng Diyos kahit minsan hindi ako nagsisimba? Nagsisimba naman ako minsan, okay lang yan. Ganun yung isip mo kapag hindi mo na-renewed. Ang kapag na-renewed ka by Jesus Christ, yung kasalanan ko, aalisin ko na para maglingkod ako ng tapat kay Kristo. Ganun po yung renewed. Inaalis na po natin. Let's open our Bible in James chapter number 1. Last na po ito. James chapter number 1. Amen po? Amen. Last na po ito. James chapter number 1.
chapter number 1, babasahin ko po ang verse 25 to verse 27. Sabi po ng Bible, James chapter number 1, verse 25. Sabi po niya dito, but whoso looketh into perfect law of liberty, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon, ay hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa at pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginawa. Kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. In verse 27, ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao na sa kanilang kapigatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. O yung mga relihiyoso daw na hindi naman nagpipigil ng kanilang dila at dinadaya nila yung kanilang puso sa mga maling gawa ay baliwala. Sino yung mga relihiyoso na ito? Pwedeng tayo po ito. Pwedeng tayo po ito. Sinasabi natin na baptist na ako. Na-save na ako. Kilala ka ng mga kapitbahay mo na nagsisimba ka dito. Pero yung dila mo, hindi mo mapigilan. Kapag nadulas ka, ay, tutulog kita. Kung ano ba yung lumalabas sa bibig natin, pautang lima mo. Kung ano yung mga nasasabi natin. Sayang po yung pagiging baptist natin kuno. Kung hindi naman talaga tayo saved at nagsisimba-simba ka dito. Sayang. Kung hindi mo naman ginagawa yung tama, dinadaya mo lang yung puso mo. Bakit? Hindi mo naman talaga gusto magsimba dito pero nagsisimba-simbahan ka? Dinadaya mo yung sarili mo. Sayang lang. At yun po yung sinasabi sa atin ng Bible. We need to renew our mind. Kasi kapag naitama po natin yung isip natin, kahit anong mali pa yung gusto natin gawin, ay hindi mali na yan eh. Hindi ko na ulit gagawin yan. Alam po ninyo yung mga bata, kahit po sa murang edad nila na yan, kapag alam nila turuan sila na bawal magnakaw, kahit gaano kalaking halaga pa yan, pag naisip nila na mali yung magnakaw, hindi po sila magnanakaw. Kahit ano pong sarap ng pagkain yung ilatag mo sa harapan nila, pag sinabi mo, huwag ka muna kakain, hanggat di ka nag-pray, hindi po kakain yan, hanggat di nag-pray. Mga kapatid, kung tinama po natin yung isip natin, na Kristiyano na ako, na Baptist na ako, nalingkod na ako ng Diyos, na nagsiserve na ako sa Kanya, kahit ano pang iaalay sa atin ng mundo, hindi natin i-drop. Kahit gaano pa kaganda, kapogi yung nanliligaw sa atin, hindi natin sasagutin. Kahit gaano pa kadami yung kaibigan natin na mababait na unbeliever, pero nilalagay tayo sa Diyos, hindi natin kakaibigan eh. Kahit gaano pa kabuti yung mundo sa atin, kung malalayo naman tayo sa Diyos, hindi natin tatanggapin. That's the importance of renewing of our mind. Mga kapatid, learn to renew your mind. Learn to renew your mind. Aralin po natin, paano ko ba magagawa yung bagay na yun? Ano ba yung mga dapat kong gawin? Mga kapatid, in conclusion, learn to sacrifice, learn to deny, learn to renew. Sabi po ng Romans chapter 12 verse 1, ito po yung verse natin kanina. For our conclusion, ang sabi po ng Bible sa atin, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, sa kaawaan ng Diyos, that you present your bodies a living sacrifice. Ialay mo ang iyong buhay bilang isang buhay na hain, bilang isang haing buhay, a holy, acceptable unto God. Na kung saan ito yung tanging dahilan natin, bakit nagpapatuloy tayo? Kasi holy na tayo. Kasi inalay na natin yung buhay natin sa Diyos. Kasi acceptable ka na sa paningin ng Diyos. Brother Jimmer, Sister Princess, Sister Kim, Sister Rosalie, Ate Sabrina, Kuya Calvin, Kuya Kaiden, Kuya Paul,
Kuya Prince, Ate Jasmine, Tatay Dante, si Nanay Myrna, Sister Shalani, si Sister Mariel, Sister Thea, si Mami Jen, si Brother Jubel, si Brother Aljon, si Sister Lorraine. Ang sabi po ng Bible sa atin, ito daw po yung tanging dahilan natin para mag-serve tayo sa Diyos. Ngayon, kung hindi po ninyo kayang baguhin yung buhay ninyo, kung hindi po ninyo kayang mag-sacrifice, kung hindi po ninyo kayang maging holy sa pamumuhay ninyo, kung hindi po ninyo kayang maging acceptable sa paningin ng Diyos, ano po yung rason ninyo bakit nagpapatuloy pa kayo? Wala po kayong ibang pangahawakang rason para magpatuloy. Wala po kayong ibang pangahawakang rason para magsimba, para umawi sa choir, para umawi sa congregation ng hymnal song, para makinig ng preaching. Bakit? Kasi hindi naman po tayo acceptable sa paningin ng Diyos. Wala po tayong may ibang reason. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. We need to transform ourselves para po maintindihan natin na hindi natin kailangan maipag-compromise sa mundo. Kailangan po natin i-renew yung isip natin para po nakikita natin yung tama sa mali. Para po naintindihan natin kung acceptable pa ba ako sa paningin ng Diyos o hindi na. Para po nalalaman natin kung perfect pa din pa ako sa will ng Diyos sa buhay ko. Para po naintindihan natin kung karapat-dapat pa din pa ako na naglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, kailangan po nating maintindihan na yung pagbabago sa buhay natin ay will ng Diyos sa atin. Kasi kung wala pong pagbabago sa buhay natin, wala po tayong rason para magpatuloy sa gawain natin sa Diyos. Wala pong rason para gawin pa natin yung afternoon service, yung soul winning sa labas. Wala nang rason para i-share natin kala Kuya Paul, Kuya Kaiden, Kuya Prince, na ito yung buhay ng Kristiyano. Ganito yung buhay ng isang Kristiyano. Nagsisimba, umaawit sa Panginoon, nagsusongli, sumusunod sa leader, sa sinasabi ng pastor. Kung hindi natin naintindihan yung mga bagay na yun, wala po tayong rason para magpatuloy sa gawain ng Diyos. Mga kapatid, pikit po tayong lahat. Pikit po tayong lahat. Sa pagtatapos po natin ng ating mensahe, wala po ako sa posisyon. I am not in my position to call you in the altar. Wala po akong rason para tawagin kayo dito, para lumuhod sa altar. Pare-parehas po tayo na kinakailangan maintindihan, na kailangan matutunan kung paano mag-sacrifice, kung paano i-deny ang mundo, kung paano i-renew yung ating pag-iisip, yung ating pag-iisip. Mga kapatid, sa inyo pong kinaupuan, speak to the Lord. Talk to Him. Ask Him, am I still acceptable in your sight? Am I already changed? Nagagawa ko pa din ba yung nais mo sa buhay ko, Panginoon? Tanungin mo yung Diyos. Walang nakakakita sa iyo ngayon. Lahat pumikit. Even I, nakapikit ako ngayon. Kausapin mo yung Diyos. Sa buhay ko ba bilang isang Kristiyano, nabibigyan ko ng glory ang Diyos? O hinahayaan ko yung mundo na gawin akong bata, na sunod-sunuran sa gusto niya, na kung saan nabababayaan ko yung ministry ko, na kung saan nakakalimutan ko na safe na ako, na kung saan nakikita ng mga unbeliever na wala akong kaibahan sa kanila kasi parang hindi ako safe. Kapatid, tanungin mo yung sarili mo ngayon. Kausapin mo yung Diyos. I give you a minute to talk to God. Kung nakikita mo yung sarili mo na parang hindi ka nagbabago, magmakaawa ka sa Diyos. Baguhin niya yung buhay na meron ka ngayon. Yung
ipamamalakad at pamumuhay na meron ka. Hayaan mo na yung Diyos yung mag-under control niya to. Hayaan mo na baguhin ka niya. At kung alam mo sa sarili mo na binago ka niya, learn to sacrifice. Ano yung kailangan kong gawin na kung saan may isa-sacrifice ko yung mga bagay na gusto ko over the Lord? Learn to deny. Ano yung mga ino-offer sa akin ng mundo, ng kaibigan ko, ng family ko, ng school, at ng work ko, na kung saan kailangan kong i-deny para sa Panginoon. Learn to renew. Ano yung mali sa pag-iisip ko na kailangan kong baguhin para yung changes sa buhay ko ay makamtan ko. I give you a minute to speak, to talk, to ask God, ano yung kailangan mong gawin. Kausapin mo yung Diyos, manalangin ka. Kung gusto mong lumuhod sa Kanya, lumuhod ka. At kayo yung mag-usap, hindi kita maipag-pray dahil parehas lang tayo. Kausapin mo yung Diyos. Amen. Panginoon namin Diyos na dakila, maraming salamat po ang mga sinatapos po ng message. Kailangan namin, Panginoon, ang pagpapasalamat sa inyong salita na hayag ninyong ipinagalob sa amin upang maintindihan namin mga namaan. Ang pagbabago sa buhay namin ay malaking impact upang patunayan namin na kami ay talagang niligtas mo. I pray, Lord, nawa tulungan niyo po kami na maintindihan kung paano kami magsasacrifice ng aming buhay para sa inyo. Paano namin matututunan na i-deny yung nais ng mundo sa amin over sa will mo sa aming Panginoon. Matutunan namin baguhin yung pag-iisip namin to a better self. Because it is your will, O Lord. Alam namin na ito po yung will niyo sa buhay namin. Dalangin namin naman na salamat po sa inyong banal na Espiritu na siyang kumilos upang matapos po natin yung message. I hope and I pray, Panginoon, ikaw po ang kumilos sa buhay nila. Itanim po ninyo ang inyong salita na bilang isang binhi sa kanilang mga puso na maaaring magbunga ng mabubuting bunga, Panginoon, at magkaroon ng paglago sa kanilang buhay bilang isang Kristiyano. Baguhin po namin ang aming pamumuhay sa pangit bilang isang magandang buhay, bilang isang kadiliman sa isang kaliwanagan sa mundo ito, at bilang isang matabang, bilang isang asin sa mundong ito. Dalangin namin, Panginoon, ikaw po ang kumilos at tumulong sa amin. Maintindihan namin ang message, nawa ay pagkapit namin ito, magsilbing encouragement sa amin ito, Panginoon, at pagpatuloy kami sa inyong gawain. Sapagkat ipinabalik po namin ang kapurihan sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Ako pa din pala to, pala si Pastor. Tayo po tayong lahat. At sa pagtatapos po ng ating gawain, bago po ang closing prayer, awitin po natin ang Great is Thy Faithfulness. Na-bless po ba tayo sa message? Sana po ay naintindihan natin ng lubos yung Romans chapter 12 verse 1 and 2. Kasi hindi ko po yung gain ng church or ng pastor natin, kundi gain niyo po yun personally. Kasi kung hindi po ninyo naintindihan yung Romans chapter 12 verse 1 and 2, wala pong saysay na naglilingkod po tayo sa Diyos. Kaya naman po, intindihin natin yung salita ng Diyos, pag-uwi natin, aralin natin, basahin natin ulit yung verse, pag nilay-nilayin natin, at magpasalamat po natin sa Diyos.
nasagalan yung changes sa buhay natin ay ma-obtain natin ang lubusan. Amen. Kantay po natin, Great is thy faithfulness. Amen. Another first stanza now. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and peace and endurance. Thy own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000. Amen. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Oh, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Amen. Tayo po'y manalangin bilang closing po sa ating afternoon service. Panginoon namin Diyos na dakila. Salamat po sa inyong banal na Espiritu na siyang lumukog, tumulong, at gumabay sa amin upang mapagtagumpay ang gawain ito. I pray, Lord, na patuloy niyo pong pag-ilusin sa amin ang inyong banal na Espiritu hanggang sa aming pag-uwi, Panginoon. Nawa ay daladala namin ang Romans chapter 12, verse number 1 to 2 sa aming buhay, sa aming mga eskwelahan, sa aming tahanan, maging sa aming trabaho at sa aming mga kaibigan. Na matutunan namin na baguhin yung aming sarili, na i-transform namin yung aming sarili at hindi po mag-compromise sa ginagawa ng mundo. Dalangin namin, Panginoon, na salamat po sa buhay ng mga tao nandito na handang maglaan, mag-sacrifice ng kanilang oras, ng kanilang buhay, na handang i-deny yung kapaguran ng katawan upang makapaglingkod sa inyo, at handang aralin kung paano namin itatamang ay mga puso at isipan sa paglilingkod sa inyo. Dalangin namin naman na salamat po sa matapos namin ng service. Ikaw po nawa ang siyang aming naitangalit na papurihan. Patuloy po namin dinadalangin ng aming pastor at yung kanyang asawa sa kanilang pinalalagyan niyo. Ingatan niyo po sila hanggang sa kanilang pag-uwi. Gayun din po sa aming Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat sa aming Panginoon sa aming pag-uwi sa kanila naming tahanan. Kay pray, Lord, na ikaw po ang siyang bahalang kumilos, tumabay sa amin, sa aming mga kanilang tahanan, Panginoon. Nawa ay maging salt and light kami sa mga nasa paligid namin. Continue po nawa namin maintindihan ang inyong salita at mag-strive nawa kaming patuloy sa paglilingkod namin sa inyo. Sapagkat ang lahat po ng ito ay ginagawa po namin sinasama sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sabi po na Ephesians 3 verse 20 and 21, Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, unto him be glory in the church of Christ Jesus throughout all ages, world without end. And
Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon sa hapong ito. Natapos po natin yung ating gawain. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Makakawin na po tayong lahat ng ngayon pong hapon ito. Kamayan po natin ng bawat isa. I hope and pray na next week ay makasama po ulit natin kayo sa afternoon service natin. Salamat po sa bawat isa. God be the glory po. Thank you.